Wala pang 1 ektarya, yan ang makukuhang lupa ng bawat farmer beneficiary ng Hacienda Luisita. Kaya naman pinag-aaralang habulin ng ilang magbubukid ang kinita ng Hacienda mula sa naibentang lupa. May report si Julius Segovia. Hindi na inabot pa ng mga magulang ni Lucila Bartolo ang desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi na sa mga magsasaka ang lupain ng Hacienda Luisita. 2003 nasawi ang kanilang ama dahil sa sakit sa baga. Nitong 2010 naman yumaw ang ina nila matapos ma-stroke. Pati ang magsasakang kapatid ni Lucila na nagbuwis ng buhay sa pagkipaglaban sa lupa noong 2004. Di na rin mararanasan na magmay-ari ng lupang matagal na nilang binubungkal. Masayang-masaya na po. Kahit nasa kwan na po siya, kahit namatay na po siya, yan na po talagang pinapangarap niya na makuha yung karapatan namin. Maswerte pang araw na maituturing ang 87 anyo sa si Lolo Gonzalo. Huminto man siya sa pagbubungkal ng lupa dahil paika-ika na kung maglakad at nanlalabo na ang mga mata. Mapagyayaman pa rin daw niya ang lupang matagal na hinintay. Para sa akin, swerte. Sapagkat buhay pa akong naabutan ko yung lupa. Ganun lang ngayon. Pero hindi na ako makapagsaka. Yun na lang ang isis ko. Matagal na panahon man ang hinintay ng mga magsasaka para mapasakamay nila ang lupa ng Hacienda Luisita. Ang mahalaga, sa huli sila pa rin daw ang nagtagumpay sa lupang pinagpaguran. Pinuhunanan ng dugot pawis at binuwisan pa ng buhay ng ilan nilang kasamahan. Yun nga lang ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, bibilang pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago mapasakamay ng mga farmer beneficiary ang lupa nila. Kailangan namin mag-conduct ng social preparation so that maumpisahan na yung proseso ng pag-validate kung sino-sino nga ba yung mga farm worker beneficiaries. Ito nga ba, nandito ba, namatay na ba, meron ba, nandudo pa ba sila, nabenta ba nila yung kanilang mga rights, etc. 4,926 hectares ang kabuang lupa ng Hacienda Luisita. 500 hektarya nito naipagbili na. 80 hectares naman ang binili ng gobyerno at naging bahagi ng SCTEX. Ang naiwang 4,300 hectares ang paghahati-hatian ng halos 7,000 magsasaka. Pero susukatin pa ulit ito at ibabawas ang lupang sakop ng irigasyon at kalsada. Sa kwenta ng DAR, bawat isang beneficiary posibleng makakuha ng 6 to 7,000 square meters. Ayon sa batas, bawal daw ipagbili ng magsasaka ang makukuhang lupa sa loob ng 10 taon. Dapat din nila itong sakahin. Masyado raw itong maliit, kaya kung kaya pa raw habulin. Nais din ng United Luisita Workers Union o ULWU na mapartehan sila sa kita sa naibentang lupa ng Hacienda sa RCBC, Luisita Industrial Park, Luisita Realty Corporation at SCTEX. Matagal naman na nakinabang yung pamilyang kawang ko. Dapat kami naman ang makinabang ngayon. Ayon kay Presidential Sister Viel Aquino D, tanggap at handang sundin ng pamilya nila ang SC desisyon. Whatever the decision is, the family is ready to abide. And actually, I'm glad it's over. There's nothing we can do anyway, diba? So whatever the court has decided, we will abide. Pinanindigan naman ni Chief Justice Renato Corona ang desisyon ng Korte Suprema sa Hacienda Luisita. Anya, ginawa lang nila kung ano ang tama at patas. Julio Segovia, GMA News.